Maraming salamat sa kape at paghahatid mo sa akin dito sa ospital ha. Sa uulitin. Wala yun, ano ka ba? Dito rin naman ang daan ko papuntang opisina. Next time ako naman ang taya. Promise yan. Sige, pumasok ka na sa loob at baka malate ka pa. Dapat ang mga nurse, laging on time. Oo na, sige na. Ingat ka. Taon 2015. Tarlac. Animo ay isang teenager si Cherry na kinikilig at halos hindi mapalis ang ngiti habang pinagmamasdan nito ang papalayong kotse ni Ricky matapos siyang ihatid sa ospital na kanyang pinapasukan bilang isang nurse. Magkapitbahay ang dalawa at naging matalik na magkaibigan sa loob ng ilang taon. Pakiramdam ni Cherry may gusto rin sa kanya si Ricky, kaya ganoon na lamang ang kanyang nararamdamang saya. Ay, ang saya ko talaga, Ricky, sa tuwing hinahatid mo ako dito sa pinapasukan ko. Napaka-gentleman mo talaga kaya mahal na mahal kita eh. Kailan ka ba magtatapat sa akin na gusto mo rin ako? Ilang taon ko nang kinikimkim ang nararamdaman ko para sa'yo. Habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang lihim na pagmamahal ni Cherry para kay Ricky. At dumating na ang dalaga sa punto na naging obsesyon niya na ang lihim niyang paghanga sa binata. Si Ricky naman walang kamalay-malay na may lihim na pagtingin sa kanya ang dalaga. Kinabukasan. Anong oras bang uwian mo? Bakit gabing-gabi ka na nakauwi? Ha? Ano naman kung ginabi ako sa pag-uwi? Alam mo naman na manager ako at lahat ng problema sa opisina, sa akin lahat ang bagsak. Alam na alam mo kung anong oras ako nakauwi, ha? Binabantayan mo ba ako? Trabaho nga ba o may kadate kang chicks? At excuse me, hindi kita binabantayan, no? May ginagawa akong report kagabi kaya hindi agad ako nakatulog. Kaya nalaman ko na ginabi ka na sa pag-uwi. Kung may chicks man ako, labas ka na ron. Parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ni Cherry sa huling sinabi ni Ricky. Ang buong akala niya ay espesyal din siya para sa binata. Ngunit doon niya lang naramdaman na para siyang binasura at binaliwala ni Ricky. Sorry. Concerned lang naman ako sa'yo kaya ako nagtatanong. Kaya kong sarili ko, Cherry, kaya huwag ka mag-alala para sa akin. Teka, gusto mo bang magkape muna tayo bago ka pumasok? Wag na. May meeting pa kami, baka malita ko. Ibaba mo na lang ako dyan. Next time na lang. Okay. Ingat ka. Nagmadali nang bumaba ng kotse si Cherry at hindi na nito nagawa pang lumingon kay Ricky gaya ng kanyang nakasanayan. Ayaw niyang makita ng binata na unti-unti nang pumapatak ang kanyang mga luha na kanina niya pa pinipigilan habang kausap si Ricky. Bakit ganon, Ricky? Pinaparamdam mo sa akin na espesyal ako sa'yo, tapos ganitong gagawin mo sa akin? Pinaasa mo lang ba ako? O ako lang ako maasa at nagmamahal sa'yo? Ang sakit-sakit kaya nun. Ngunit sa kabila ng lahat ay binaliwala ni Cherry ang ginawa sa kanya ng lalaki. Kinagabihan, nang makita nitong dumating na ang binata mula sa trabaho ay nagmamadali niyang hinatid ang sinigang na hipon na alam niya na paborito noon. Hoy, saan mo dadalhin niyang niluto kong sinigang? Nandyan na si Ricky, ma. Ihahatid ko lang muna ito habang mainit pa. Ha? Ano ka mo? Ibibigay mo yan kay Ricky? Kanina lang nagdadrama ka na binabara-bara ka niya tapos ngayon, bibigyan mo ng sinigang? Hayaan mo na, ma. Sige na, baka matulog na yon. Abay, wala ka palang kadala-dala, ano? Tingnan ko lang, baka pag uwi mo mamaya ay maglupasay ka na naman dyan. Excited na nag-doorbell si Cherry at umaasa na si Ricky ang magbubukas ng pintuan. Ngunit nadismaya siya dahil ang kasambahay nito ang bumungad sa kanya. Hindi niya nakita si Ricky dahil ayon sa kasambahay ay naliligo na raw ang kanyang amo. Nagmamaktol na umuwi si Cherry at pabagsak na umupo sa kanilang sofa. O ano? Kumusta ang pamamanhikan mo sa kabilang bakod? Nabasted ka na naman ba? Hay nako, ma, huwag ka na nga mga asar. Ang dami mo kasing tanong kanina kaya ayun, hindi ko na naabutan. Naliligo na raw sabi nung katulong niya. Mano kasing lubayan mo na yung Ricky na yan? Baka naman kasi hindi kanya type.
Ikaw rin, baka masaktan ka lang. Hindi ma, siya ang gusto ko mapangasawa at gagawin kong lahat para maging boyfriend ko siya. Hoy, tigil-tigilan mo na kasi ang panonood ng Korean drama. Masyado ka nang nananaginip ng gising. Mag-enjoy ka na lang na libre ka sa pamasahe sa tuwing hinahatid ka niya sa ospital. Sa araw-araw na paghahatid ni Ricky kay Cherry ay lalong nahulog ang loob niya dito. Ginagawa niya ang lahat upang maramdaman ng lalaki na mahal niya yon. Ngunit sadyang hindi magkatugon ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Cherry, bukas nga pala, hindi kita maihahatid. May seminar akong pupuntahan sa Cebu. 1 linggo ako mawawala. Ha? Ang tagal naman ng seminar mo. Hindi ba pwedeng kahit 3 araw lang? Ang boring kaya nun. Kahit hindi mo gusto ang ginagawa mo, kung parte yun ng trabaho, kailangan mong sumunod. Para namang wala kang alam sa mga ganung bagay. Oo nga pala. Sige, dalhan mo na lang ako ng pasalubong, ha? Naku, asa ka pa. Hindi ako mahilig magbitbit ng kung ano-ano. Tamad akong bumili ng pasalubong. Sige, huwag na nga lang. Sigurado naman may pera ka. Ikaw na lang bumili ng pagkain mo. Wala namang pinagkaiba sa pasalubong na hinihingi mo eh. Bagamat na insulto ang dalaga tungkol sa pera na binanggit ng lalaki, ay nagsawalang kibo na lamang yun dahil ayaw niya na makipagtalo pa kay Ricky. Masakit para sa kanya na maramdaman na wala yon ni katiting na pagpapahalaga sa kanya. Makalipas ang 1 linggo. Andyan ka na pala. Tumawag ang ate Rina mo. Uuwi na raw siya ng Pilipinas sa Makalawa. Huwag na raw natin siyang salubungin sa airport dahil may maghahatid daw sa kanya dito. Tulungan mo na lang ako magluto para naman kahit papano ay mag-celebrate tayo sa pagdating niya. Hoy, Cherry, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ano po yung sabi niyo, ma? Yan na nga bang sinasabi ko eh. Si Ricky na naman ang iniisip mo, sigurado yan. Kasi sabi niya, 1 week lang siya sa Cebu. Mahigit 1 linggo na wala pa rin siya. Miss na miss ko na siya, ma. Ano naman ngayon kung wala pa rin siya? Sino ka ba? Asawa ka ba niya para magmaktol ka ng ganyan? Hoy, Cherry, umayos ka. Hindi mo pag-aari yung tao. Si mama naman nakakainis. Namimiss ko lang eh. Kahit ma-high blood ka pa dyan, wala kang karapatan dun sa tao dahil hindi mo siya boyfriend. Tanga-tangahan lang talaga, no? Ang sabi ko, tulungan mo ako magluto pagdating ng ate Rina mo. Huwag kang mag-inarte dyan. Ano? May pasok ako sa Makalawa, ma. Mag-order ka na lang o kaya magpa-catering ka para hindi ka na mapagod. At bakit pa siya uuwi dito? Ang ganda na nga ng kalagayan niya sa Canada, babalik pa talaga siya dito? Hoy, sa Makalawa, Sabado, at alam ko na day off mo yon, kaya magluluto tayo. Ang mahal-mahal magpa-catering, no? Tapos, minsan hindi pa masarap ang mga luto nila. Mas masarap pa ang luto ko. Day off ko nga yun, ma. Yun na nga lang ang araw ng pahinga ko, papagurin niyo pa ako. Magpaluto ka na lang kasi. Humingi ka kay Ate Rina ng pera para may pambayad sa catering. Ay, sige. Ikaw din. Iluluto ko pa naman sana yung paborito ni Ricky na sinigang na hipon. Ay nako, hindi ko na nga lang siya iimbitahin pagdating ng ate mo. Talaga, ma? Iimbitahin mo si Ricky? Ay, nako, ayoko na. Hindi ko kaya magluto ng ako lang mag-isa, kaya baka kumain na lamang tayo sa labas. Ay, nako, ma. Napakalakas mo talaga mambasag. Sige na nga, tutulungan na kita magluto. Ang dali mo talagang kausap kapag si Ricky na ang usapan, ano? Dapat pala sa'yo kapag hindi ka susunod sa akin, gamitin ko ang Ricky na yon. Siya nga pala, ma. Ikaw na lang ang mag-imbita kay Ricky para pumayag siya. Minsan kasi, mayabang yung mokong na yun eh. Masyadong maarte. Aba, bakit ako? Ikaw na. Diyan mo makikita kung busted ka ba talaga sa kanya o may pag-asa ka. Ay nako, tutulungan ko na nga kayo eh. Baka hindi pumunta yun pag ako nag-imbita. Pagsapit ng araw ng Sabado, nakagayak na ang buong bahay at ang masasarap na putahe na inihanda ni na Aling Roda at Cherry para sa pagdating ni Rina. May ilan silang inimbitang malalapit na kamag-anak na hiniling ni Rina na dumalo sa kanyang pagdating. Ang sasarap naman ng mga luto mo, ma. Siguradong marami ako makakain nito. Walang ganitong luto sa Canada eh. Unless na lang kung sisipagin ako magluto. Nako anak,
Alam mo naman na kapag ganitong minsan ka lang makatikim ng mga luto ko ay mas lalo kong sinasarapan. Oh, ikaw, Cherry, bakit hindi ka pa kumakain? Baka lumamig na yung mga niluto ni Mama. Ay nako, may hinihintay ang kapatid mo na espesyal niyang bisita. Aba, talaga? Nako, parang pumapag-ibig na ang bunso namin, ha? Mama, huwag kang maingay dyan. Nakakahiya, baka marinig nila. Ay, sus, tingnan mo nga yung kapatid mo, namumula. Sabagay, may trabaho ka na't stable na, kaya kung gugustuhin mong lumagay sa tahimik, okay lang. Hindi ba, Ma? Ay, sa akin okay lang. Yung lalaki, mukhang hindi okay. Nako, kung wala naman palang kasiguruhan, huwag ka maghabol sa lalaking yan. Ano ka ba, ate? Hindi ako naghahabol sa kanya. Tama na nga, Ma. Tumahimik na lamang kayo. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na si Ricky sa kanilang bahay. Halos mataranta si Cherry sa pag-estima nang makita nito ang binata. Magandang hapon po, Aling Rhoda. Cherry, salamat po sa pag-imbita niyo sa akin. Ay, halika, Ricky. Pasok ka, pasok. Huwag ka mahihiya. Salamat sa pagpunta mo, Ricky, ha? Halika, kumain ka. Hetong pinggan, oh. Wow, ang dami niyong handa, Aling Rhoda. Mukhang masarap to, ah. Siyempre, si Mama nagluto, kaya masarap talaga yan. Eto nga, oh, ang paborito mong sinigang na hipon. Sige, Ricky, kumain ka lang dyan. Huwag ka mahihiya. Ay, siya nga pala, ipapakilala kita kay Rina. Nasaan na ba yung ate Rina mo, Cherry? Hindi ko alam, Ma. Baka nasa kwarto niya. Ay, sige, mamaya na lang. Kumain ka muna dyan, Ricky. Ikaw na munang bahala sa kanya, Cherry, at aasikasuhin ko pang iba natin mga bisita. Masayang-masaya si Cherry nung mga sandaling yun dahil kasalo niyang kumain ang lalaki na kanyang pinakamamahal. Ngunit wala siyang kamalay-malay na ang kaligayahang yon ay hindi magtatagal. Oh, Ricky, nandito na si Rina, ang pangalay kong anak. Rina, si Ricky, ang matalik na kaibigan ng kapatid mo. Diyan lang sila nakatira sa ikalawang bahay mula dito sa atin. Tila na malikmata si Ricky nang makita nito ang dalaga. Nagulat ang binata sa angkin noong kagandahan. Matangkad si Rina. Hindi man siya kasimputi ni Cherry ay bumagay naman sa kanyang makinis na balat ang kulay morena. Lalo pang tumingkad ang kanyang kagandahan dahil sa mga biloy o dimple sa magkabila niyang pisngi sa tuwing siya ay ngumingiti. Hindi man aminin ni Ricky na nung mga oras na yon ay na-love at first sight siya kay Rina. Hi, nice to meet you. Ikaw pala yung ate ni Cherry. Ang gaganda naman pala ng mga anak nyo, Aling Rhoda. Siyempre, kanino pa ba magmamana ang dalawang yan kundi sa akin? Nako, bolero naman pala tong kaibigan mo, Cherry. Ikaw pala yung sinasabi ni Mama na... Ate, pwede ba? Huwag mo nga akong ipahiya kay Ricky. I mean, ikaw palang madalas na naghahatid sa kapatid ko sa trabaho niya. Oo. Iisa lang kasi yung way, kaya para makatipid, idinadaan ko na lang siya dun sa ospital. Kaya malaki na ang utang ng kapatid mo sa kanya. Ay, wala po yun, Aling Rhoda. Maliit na bagay lang po yun. Palihim na natatawa si Rina habang tinitingnan ang reaksyon ng kanyang kapatid. Habang sila ay nag-uusap ni Ricky. Hindi maitago ni Cherry ang pagkagusto nito sa binata dahil halatang naiilang siya at hindi mapalagay sa isang tabi. Marami pang napag-usapan sina Ricky at ang pamilya nito na labis na ikinatuwa ni Cherry. Pakiramdam niya hindi magtatagal, magiging kapamilya na nila ang binata. So, Rina, magstay ka na ba dito sa Pilipinas for good o babalik ka pa sa Canada? Hindi pa ako sigurado, Ricky. May trabaho ko sa Canada eh. Dito wala akong mapapasukan kaagad kaya pinag-iisipan ko na mabuti. Nako, huwag ka na mag-isip. May opening kami sa opisina for supervisory position. Ipapasok kita. Akong bahala sa'yo. Talaga? Hindi ba nakakahiya? May backer ako? Hay nako, Rina, bakit ka naman mahihiya? Sa Canada nga, manager ka doon. Dapat manager ka rin dito dahil qualified ka naman. Kung magiging manager po si Rina,
Ako naman po mawawalan ng trabaho. Ay, sorry naman. Ikaw nga pala ang manager sa inyo. Ano ba naman tong utak na to? Oo, hindi nag-iisip. Wala po yun, joke lang po yun. Ano, Rina, mag-apply ka sa amin. Pag-iisipan ko muna. Mahaba pa naman ang bakasyon ko dito eh. Mag-enjoy muna ako kasama si Mama at si Cherry. Gusto nyo ba samahan ko kayo kapag namasyal kayo? Hindi na, Ricky. Dapat bonding moments lang namin to ng aming pamilya para naman ma-enjoy namin tatlong pamamasyal namin. Ganun ba? Sabagay, pangit nga naman kung makikisali pa ako. Hindi naman sa ganon, Ricky. Ewan ko ba dito kay Cherry? Bigla namang sinumpong. Hoy, Cherry, bakit ayaw mong pasamahin si Ricky? Para naman may bodyguard tayo. Oo nga naman, Cherry. Para kahit paano'y makabawi ka sa libreng sakay mo dito sa best friend mo. Okay, kung gusto niyo siyang isama, ako na lang ang hindi sasama. Hoy, ano bang nakain ng batang ito at bigla na lang sinumpong ng pagkalukaret? Nako, pasensya ka na, Ricky, ha? Nakakahiya naman sa'yo. Ewan ko ba dyan sa batang yan? Walang preno ang bibig. Cherry, tama na yan. Nagkakatuwaan lang tayo. Huwag kang immature. Inirapan lang ni Cherry ang tatlo at nagdadabog na pumasok sa kanyang silid. Pagkasara ng pintuan, pinaghagis nito ang kanyang mga gamit at umiyak ng umiyak. Nagpupuyos ang kanyang damdamin dahil sa nararamdamang selos sa kanyang ate Rina. Hindi ako papayag na maagaw ni ate si Ricky. Akin lang siya. Bakit ganun, Ricky? Ako matagal mo naging kasama, pero bakit hindi mo nararamdaman ang pagmamahal ko sa'yo? Halatang may gusto ka kay ate Rina. Hindi ako papayag na mapunta ka sa kanya. Dala ng sobrang selos, magdamag na umiyak si Cherry at hindi na ito lumabas ng kanyang silid na labis na nagdulot ng pag-aalala kina Aling Rhoda at Rina. Cherry, anak, lumabas ka nga riyan at mag-usap tayo. Wala na mga bisita, lumabas ka na dyan. Makailang tawag at katok ang ginawa ni na Aling Rhoda at Rina, ngunit hindi sila pinagbuksan ni Cherry ng pintuan. Ay nako, yan ang ayoko sa kapatid mo, ang lakas ng topak. Ewan ko ba, bakit biglang nagalit nung isasama natin si Ricky sa pamamasyal? Oo nga, May, nakakahiya dun sa tao. Hayaan na muna natin siya, baka lalo lang yan mag-inarte kapag sinuyo natin. Ay siya, sige na. Magpahinga ka na't ako nang bahala na magligpit sa kusina. Alam ko na pagod ka rin. Sige, Ma. Magpapahinga na po ako. Bukas ko na lang ibibigay sa inyo yung mga pasalubong ko, ha? Kinabukasan, araw ng linggo, maagang pumasok si Cherry sa kanyang trabaho. Nang makita nito na nasa kusina na ang kanyang nanay at ang kanyang ate, ay hindi na ito tumuloy. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Oy, Cherry, mag-almusal ka muna at nakaluto na ako. Ngunit hindi siya pinansin ng kanyang nakababatang kapatid. Narinig na lang nila ang paghinto ng tricycle sa tapat ng kanilang bahay at umalis na yon sakay ang dalaga. Nakakainis talaga yung kapatid mo. Ay nako, ang tigas ng ulo, ang sarap kalbuhin. Masyado nyo kasi siyang inispoiled ni Papa, kaya yan ang resulta. Oy, hindi Kapag wala ang papa mo ay napapalo ko yan. Hindi uubra sa akin yung matigas ang ulo. Nako, Ma, siguro kung nabubuhay pa si Papa, mas lalong na-spoiled yung babaeng yan. Kapag ginusto niya isang bagay, dapat makuha niya kaagad kahit pa sa maling paraan. Noong mga bata pa kami, ako na lang lagi ang nagpapasensya kapag inaagaw niya mga laruan ko. Ay nako. Ay, hayaan mo na. Ikaw naman ang ate, kaya pagbigyan mo na lamang. Sana lang nagbago na siya, Ma. Siya nga pala, Rina. Saan mo gustong mamasyal? Gusto ko po sana sa Boracay. Namimiss ko ang mag-swimming. Sige, para naman makasagap na rin ako ng sariwang hangin sa tabing dagat. Ikaw na mag-asikaso sa lahat at mukhang hindi natin mauutusan yung kapatid mo. Tatanungin ko muna si Cherry kung kailan siya pwede mag-leave. Baka naman kasi nakapagpa-reserve na ako ng hotel at nakapag-book ng flight hindi naman siya pwede. Kinagabihan sa hapagkainan. O Cherry, tamang-tama ang dating mo. Maghahain na ako. Pumunta ka na rito at kakain na tayo. Walang kibo at nagdadabog na umupo si Cherry sa dulo ng lamesa.
Napatingin sa kanya si Rina at nakita nito na nakasimangot at nakatitig lang sa plato ang kanyang kapatid. Sige na, kumain na tayo. Tahimik ang tatlo habang kumakain ng hapunan. Si Rina na ang nagbukas ng usapan tungkol sa kanilang pagbabakasyon sa Boracay. Ngunit sila ay nagulat sa isinagot ng kanyang kapatid. Hindi ako makakasama. Marami akong gagawin. Ano bang problema mo, ha, Cherry? Minsan lang natin makasama ang ate mo, ganyan ka pa. Napag-usapan na natin to, hindi ba? Hindi nga ako pwede, ma. Unahin ko pa bang pamamasyal tapos matatanggal naman ako sa trabaho? Hindi pa ako pwede mag-vacation leave. Kulang ang nurses sa amin. Sige na, ma, okay lang. Pwede naman tayong mag-Baguio na lang. Mas malapit dito sa atin sa Tarlac. Kunyari ka pa. May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Bakit? May sinabi ba ako? Oh, tigilan nyo na yan. Nasa harap tayo ng pagkain. Igalang nyo naman ang grasya. Sige na, ma. Nawala na ako ng ganang kumain. Hindi. Umupo ka dyan. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Ako bang problema mo, ha? Hindi ako manhid para hindi ko maramdaman na sa akin ka nagagalit. Tama ba? Praning ka ba, ate? Anong pinagsasasabi mo dyan? Sino mas praning sa atin? Di ba ikaw? Napapraning ka kasi magiliw sa akin yung lintik na Ricky na yan. Huwag ka mag-alala. Sayong-sayo siya. Isaksak mo sa baga mo na laking yon. Alam mo naman pala kaya pigilan mo yung pagpapasikat mo sa kanya. Hoy, ano ba kayong dalawa? Anong sinabi ko? Huwag kayo mag-away sa harap ng pagkain. Malas yan. Yang anak niyo ang malas. Nagkakandara pa sa lalaking hindi naman siya gusto. Ba't ang kapal na mukha mo na pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Bakit? Nasasaktan ka, ha? Gising, girl. Huwag kang assuming. Nakakatawa ka. Hindi ka naman girlfriend, pero ganyan ka magselos. Dahil sa tinuran ni Rina, napikon ng husto si Cherry dahil totoo ang mga sinasabi ng kanyang ate. Dahil tinamaan ang kanyang pride, bigla niyang hinablot ang buhok ng kanyang ate Rina at kinaladkad palabas ng kusina na ikinabigla ng kanyang nanay at ate. Hoy, Cherry, ano ka ba? Bakit mo sinasabunutan ang ate mo? Tumigil ka nga! Ang kapal na mukha mo, palibasa may gusto ka rin kay Ricky. Bitawan mo ako. Isaksak mo sa bago mo yung lalaking yan. Tumigil nga kayo. Cherry, bitawan mo ang buhok ng ate mo. Nakakahiya ka. Talagang mananakit ka dahil sa selos. Natigilan ng tatlo dahil may biglang nag-doorbell. Kaya agad na binitawan ni Cherry ang buhok ni Rina sa pagkakasabunot niya dito. Tumigil na kayo, ha? May tao. Nakakahiya yung ginagawa ninyo. Nagulat si Aling Roda nang buksan niya ang pintuan at makita si Ricky sa labas noon na may dalang pulumpon ng rosas. Oh, Ricky, mukhang naligaw ka. Magandang gabi po, Aling Roda. Andyan po ba si Rina? Ha? Oo, nandito siya. Halika, pumasok ka. Hindi pa man nakakapasok si Ricky ay sinalubong na siya ni Cherry. Abot-abot ang ngiti noon nang makita ang dala niyang mga bulaklak. Uy, roses! My favorite! Thank you, Ricky! Hindi para sa itong roses. Para sa ate mo. Nang marinig ni Rina na para sa kanya ang mga bulaklak, nagmamadali siyang pumasok sa kanyang silid upang hindi na siya makita ni Ricky sa ganoong ayos. Ayaw niyang pagsimulan pa ito ng panibagong gulo kaya siya na ang umiwas. Si Cherry naman nung mga sandaling yun ay lalong nagpuyos ang damdamin sa galit niya sa kanyang ate Rina. Pakiramdam niya, guguho ang kanyang mundo nang malaman niya na ang dinadalaw ni Ricky at pagbibigyan ng bulaklak ay ang kanyang kapatid. Gusto niyang magwala at sumigaw, ngunit pinigilan niya lamang ang kanyang sarili. Halika, pumasok ka. Sandali at tatawagin ko si Rina. Maupo ka muna. Salamat po, Aling Roda. Teka lang, ikukuha pala kita na maiinom. Wag na, okay lang ako. Maupo ka na lang dito at mag-usap tayo. Pabagsak na umupo sa sofa si Cherry at umismid sa binata. Sa tingin mo, papasa kaya ako sa ate Rina mo? Nang marinig ni Cherry ang tanong na yon,
Parang sasabog ang kanyang dibdib at gusto niyang sampalin si Ricky, ngunit hindi niya ginawa dahil ayaw niya magalit ang binata sa kanya. Sa halip ay naisip niyang makipagplastikan na lamang dito para sa kanyang masamang pinaplano. Hindi ko alam. Di pagbutihin mo na lang ang panliligaw, malay mo mapasagot mo siya. Sabagay, alam ko namang botong-boto ka sa akin, kaya ang problema ko na lang ay kung paano ko mapapasagot ang ate mo. Hindi na nakayanan pa ni Cherry na marinig ang iba pang sasabihin ni Ricky dahil hindi niya nakaya ang sakit na kanyang nararamdaman. Sandali lang ha. Magbabanyo lang ako. Hintayin mo na lang si mama at ate. Eto naman, nakita lang ako, natatai na. Mukha ba akong inidoro? Isang pilit ng ngiti lang ang isinukli ni Cherry sa birong yon ng binata. Nagmamadali siyang pumunta sa CR at doon ay tuluyan ng pumatak ang kanyang mga luha na kanina niya pa pinipigilan. Ang sama mo, Ricky. Ang sama-sama mo. Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Ang buong akala ko mahal mo ako, pero hindi. Ilang taon kitang inalagaan sa puso ko, pero baliwala lang pala sa'yo. Samantala, sa silid ni Rina, Ma, pakisabi na lang kay Ricky na nakatulog na ako dahil hanggang ngayon may jet lag pa rin ako. Ayoko na ng away. Nakita mo naman ang ginawa sa akin ni Cherry. Kulang na lang patayin niya ako sa sobrang galit. Ewan ko ba dyan sa kapatid mo? Parang nababaliw na sa obsesyon niya sa lalaking yon. Sige na, Ma. Baka makahalata pa yon. Siya, sige. Mag-lock ka na ng pintuan at baka sugurin ka na naman niya. Paglabas ni Aling Rhoda, nag-aatubili pa siya na kausapin si Ricky dahil hindi yun sanay na magsinungaling. Ricky, naku, pasensya ka na. Tulog na pala si Rina. May jet lag pa kasi yon kaya bumabawi ng tulog. Magbalik ka na lamang sa ibang araw. Okay lang po, Aling Rhoda. Wala pong problema. Pakibigay na lang po itong dala kong mga bulaklak para sa kanya. Sige. Salamat. Akin dat nang mailagay ko dito sa florera. Pasensya ka na, ha? Salamat po. Pakisabi na lang sa kanya na kung gusto niyang mag-apply sa kumpanya namin, magsabi lang po siya sa akin. Sige, makakarating. Narinig lahat ni Cherry ang mga sinabi ni Ricky, kaya lalong nasaktan ang dalaga sa ipinapakitang pagpapahalaga ni Ricky kay Rina at pakiramdam niya ay tuluyan na siyang ibinasura ng binata. Hindi kayo magiging masaya. Tandaan niyo yan. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumubusina na ang kotse ni Ricky sa harapan ng bahay ni na Cherry. Tuwang-tuwa ang dalaga nang makita si Ricky na siya ay sinusundo. Nakita rin sila ni Rina na palihim na nakadungaw mula sa bintana ng kanyang silid. Hindi dapat pinapaasa ni Ricky ang kapatid ko. Mas lalo lang siya masasaktan. Habang nasa biyahe sina Ricky at Cherry, tahimik lamang ang dalawa. Hindi na naging madaldal at makulit si Cherry kagaya ng dati. Mukhang wala yata sa mood ang pasahero ko May problema ba? Wala. Inaantok lang ako. Hindi kasi ako gaanong nakatulog kagabi Mukhang ang umiyak ka Ayan namumugto pa yung mga mata mo. Ganyan talagang mata ko kapag puyat, namamaga. Kalma ka lang. Bakit ka ba nagagalit? Ang kulit mo kasi Pati mata ko pinakikialaman mo. Okay. Mukhang ang masama ang gising mo Nagpupuyos ang damdamin ni Cherry sa sobrang galit dahil ang ate Rina niya ang kumpirmadong gusto ng binata. Sige lang, may araw ka rin sa akin, Ricky. At ikaw, ate Rina, panira ka sa lahat ng plano ko kaya humanda kayo. Kinagabihan, muling dumalaw si Ricky sa bahay ni Rina. May dala siyang lutong pagkain at isang pulumpon ng rosas. Hindi na nito magawang makaiwas sa binata dahil siya mismo ang nagbukas ng pintuan. Ricky, ikaw pala. Halika, pasok ka. Magandang gabi, Rina. Ito nga pala para sa iyo. At may dala rin akong pagkain para sa inyo. Ang dami naman nito, Ricky. Hindi ka na sana nag-abala pa. Maliit na bagay lang yan. Nandito ka pala, Ricky. Ang dami mo namang pasalubong.
Magsalo-salo po tayo, Aling Roda. Teka, nasan nga po pala si Cherry? Hindi pa po ba siya nakakauwi? Wala pa nga eh. Baka nag-overtime. Ay siya, sige. Iabot mo sa akin yung mga pagkain rin at nang mailagay ko sa mesa at nang makakain tayo ni Ricky. Tatawagin ko na lang kayo kapag nakaready na. Mag-usap muna kayo dyan. Sige po, Aling Roda. Salamat po. Habang nasa loob ng bahay si Ricky ay hindi nila alam na naroon lang sa labas si Cherry at nagtatago sa isang poste sa di kalayuan. Nang makita nito si Ricky na kumakatok sa kanilang bahay, hindi na muna siya umuwi dahil ayaw niyang makita na magkasama ang kanyang kapatid at ang binata. Nagngingilid ang kanyang mga luha at labis na nasasaktan habang nakatanaw sa kanilang bahay. Sobra ka talaga, Ricky. Ngayon mo lang nakilala si Ate Rina, ipagpapalit mo na ako. Samantala. Ricky, may sasabihin ako sa'yo. Huwag ka sanang magagalit, ha? Kahit kailan naman hindi ako magagalit sa'yo, Rina. Ano yun? Sige lang, makikinig ako. Yung kapatid ko kasi... Oy, parinin na kayong dalawa at kumain na tayo. Ang sasarap ng pagkain na dala ni Ricky. Punta na kayo at nakahain na. Ay, tinatawag na tayo ni Mama. Sa ibang araw ko nalang sasabihin. Tara na, kumain na tayo. Ay, eto naman, binibitin ako. Sige na nga. Masayang nagsalo-salo ang tatlo. Napuno ng tawanan at biruan ang kanilang kusina. Dinig na dinig ni Cherry na masaya sila sa loob ng bahay, kaya hindi na siya nakatiis pa. Ilang saglit lang, pumasok na siya sa loob. Bakit nga ba ako magpapakamartir para sa iyo, Ate Rina? Lalaban ako ng sabayan. Hindi ako papayag na agawin mo si Ricky ng ganun-ganun na lang. Maingat siyang pumasok sa loob ng bahay nang hindi nila namamalayan. Dumiretso siya sa kusina at padabog na umupo sa tabi ng binata. Nagulat ang tatlo sa kanyang pagdating. Nakakagulat ka naman, Cherry. Halika na, sumabay ka na sa amin. Hetong pinggan mo, kumain ka na. Pasalubong yan ni Ricky. Masarap ang mga pagkain. Ayokong kumain, ma. Busog pa ako. At baka mamatay sa selos ang isa dyan kapag kinain ko yan. Nagulat ang lahat sa sinabing yon ni Cherry, lalong-lalo na ang binata. Hindi na nakapagpigil pa si Rina, kaya ibinuking na nito ang kanyang kapatid. Sige, Cherry. Tutal ganyan naman ang inaasal mo ngayon. Mas mabuti pang umamin ka na. Ay, ano ka ba naman, Cherry? Nag-uumpisa ka na naman. At dito ka na naman sa harap ng grasya magwawala. Konting respeto naman. Wala akong paki sa mga pinagsasabi nyo. Sige, magkampihan kayo. Teka lang. Ano nangyayari dito? Cherry, ano ba to? Ako nang sasagot ng tanong mo, Ricky. Unang-una, hindi ako mamamatay sa selos ngayon kundi si Cherry. Nagagalit siya sa akin dahil nagsaselos siya dahil ako nililigawan mo at hindi siya. Noon ka pa gusto ng kapatid ko, Ricky, at imposibleng hindi mo yun nararamdaman. Ang galing! Hindi ka ba nasasaktan habang sinasabi mo yan, ha, Ate Rina? Kulang na lang, landiin mo si Ricky at halatang may gusto ka rin sa kanya. Umamin ka na. Tama na yan, Cherry. Rina, mahiya naman kayo kay Ricky. Sa harap pa talaga mismo niya kayo nag-aaway. Wala akong dapat na ikahiya, ma, dahil hindi ko gusto si Ricky. Alam mo naman, di ba, noon pa, patay na ang babaeng yan sa kanya. Kaya kahapon, halos patay niya ako sa sobrang selos. Ano? Nagawa mo yun sa ate mo, Cherry? Ano naman ngayon? Paasa ka kasi Pinaglalaroan mong damdamin ko. Cherry, kahit kailan hindi kita pinaasa. Ikaw lang to masyadong assuming. Mabait ako sa iyo kasi namimiss ko na yung kapatid ko na namatay na. Kung nabubuhay lang siya, magkaedad kayo. Kaya parang kapatid na ang turing ko sa iyo, Cherry. Parang sinampal at labis na napahiya ang dalaga sa sinabing yon ni Ricky. Kaya nagmamadali siyang umalis at nagkulong sa kanyang silid. Si Rina naman napaupo sa silya na nanghihina. Pasensya ka na, Ricky, ha? Nakakahiya man sa'yo, naging malaking gulo pa ang pagpunta mo dito. Nakakahiya talaga. Huwag po kayo mag-alala, Aling Roda. Wala po sa akin yon. Pwede po bang makausap ko muna si Rina kahit sandali lang? Ay, sige.
Doon muna ako sa sala. Mag-usap kayo dito. Salamat po, Aling Rhoda. May dapat pa bang pag-usapan, Ricky? Narinig mo ng lahat, kaya mas mabuti pa na umalis ka na lang. Huwag mo naman ako ipagtabu yan, Rina. Wala akong pakialam kay Cherry. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Ikaw ang mahal ko. Sa unang pagkikita pa lang natin, alam ko nang ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Ayoko maging kontrabida sa kapatid ko, Ricky. Kilala ko si Cherry. Hindi yan titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Wala akong pakialam sa kanya, Rina. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo yan? Ikaw ang mahal ko. Tama na, Ricky. Hindi kita mahal. Hindi ko na problema ang tungkol sa inyo ni Cherry. Sige na, pasensya ka na. Maraming salamat sa mga pasalubong mo. Gusto ko na magpahinga. Tingnan mo ako ng diretso sa mga mata ko, Rina. Sabihin mo na hindi mo ko gusto. Galit na tinitigan ni Rina sa kanyang mga mata si Ricky at mabilis itong tumalikod. Naiwan ng binata na masama ang loob at hindi makapaniwala na ganoon kabilis ang mga pangyayari. Pasensya ka na, Ricky, ha? Hindi ko rin alam na aabot sa ganito ito. Huwag po kayong mag-alala, Aling Rhoda. Wala po sa akin yun. Sige po, mauna na ako. Sige, maraming salamat, Ricky. Sa loob ng silid ni Cherry ay umiiyak ang dalaga. Labis ang pagkapahiyang nararamdaman niya sa mga sinabi ni Ricky, ngunit sadyang hindi niya isusuko ang pagmamahal niya sa binata. Walang ibang makikinabang sa iyo, Ricky. Ako lang. Tingnan natin kung may magagawa kayo kapag ako na ang gumanti. Samantala, sa silid ni Rina ay kinausap naman siya ng kanyang ina. Anak, nalulungkot ako sa mga nangyayari sa inyong magkapatid. Ngayon na nga lang tayo muling nabuo ay nagkakaganito pa tayo. Wala akong kasalanan, Ma. Ang kakitira ng utak at sobrang obsesyon ni Cherry kay Ricky ang dahilan ng problemang ito. Ewan ko ba dyan sa kapatid mo? Nakapagdesisyon na ako, Ma. Maghahanap na muna ako ng kondo o kaya apartment para matirhan ko ng pansamantala. Masyado na masikip ang bahay na to para sa aming dalawa ni Cherry. Anak, bakit ka naman naalis? Dito ang bahay mo. Ako nang bahala sa kapatid mo. Huwag ka nang umalis. Ma, huwag na kayo mag-alala sa akin. Kaya kong sarili ko. Mas mabuti na yung tahimik ang bahay na to. Naawa na rin ako sa inyo eh. Hindi ka na dapat nagkakaproblema ng ganito dahil malalaki na kami. Pero wala eh. Kaya mas mabuti pa na lumayo na lamang muna ako para hindi na rin kami magkasakitan. Sigurado ka ba riyan, Rina? Parang may mali kung ikaw ang aalis sa bahay natin dahil ikaw ang nagpatayo nito. Ma, gagawin ko yan para sa ikatatahimik natin. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakalipat na ako, malalaman nyo rin naman kung saan yun. Pwede nyo akong puntahan kahit anumang oras. Sige, papayag na ako. Basta kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, ha? Sige, Ma. Bukas na bukas din pupuntahan ko yung mga nakita kong paupahan sa internet. Magpahinga na tayo. Masyado nang napapagod ang isip ko eh. Sige anak, magpahinga ka na. Kinabukasan, maaga pa lang palihim na nakadungaw si Cherry sa kanyang bintana. Nakapaligo na siya at nakasuot na ng scrub suit. Umaasa pa rin siya na kakausapin siya ni Ricky at ihahatid sa ospital na kanyang pinapasukan. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan ang nangyari. Dumaan sa harap ng bahay nila ang kotse ni Ricky, ngunit pinaharurot pa ito ng binata at hindi na siya sinundo. Kasalanan mo to, Ate Rina. Okay na kami eh. Umepal ka pa sa eksena. Samantala, pagkatapos kumain ng almusal ay maaga na ring gumayak si Rina upang tingnan ang ilang apartment at kondominium na balak niyang lipatan. Hindi naman siya nahirapan dahil mayroon kaagad siyang nagustuhan na isang condo unit na isang sakay lamang mula sa kanilang bahay. Dahil ayaw niya ring mahirapan ang kanyang ina sa pagbiyahe kapag nais siya nitong bisitahin. Ma, pwede na akong lumipat ngayon. Isasakay ko na lang sa taxi ang mga gamit ko. Malapit lang dito ang condo unit na nakuha ko. Mabuti naman at nakakita ka kaagad. Siya, tutulungan na kita magligpit ng mga gamit mo. Kagabi ko pa po naligpit lahat.
Yung mga gamit ko lang nadala ko galing Canada ang dadalhin ko, Ma. Yung mga gamit ko dito, hindi na para kung aalis ako pabalik sa abroad, hindi na ako mahihirapan. Ay, ganun ba? Pwede ba kitang ihatid ngayon? Oo naman, para matulungan nyo rin akong mag-ayos doon. Pero, Ma, pakiusap, wag niyong ituturo kina Cherry at Ricky kung saan ako nakalipat, ha? Ayoko po ng gulo. Oo naman, sila ang dahilan kung bakit napilitan kang umalis dito sa bahay. Ilang oras lang ay nakapag-ayos na sa kanyang bagong inuupahang kondo si Rina. Masayang-masaya ang dalaga dahil pakiramdam niya ay nabunutan na siya ng tinik. Okay na, Ma. Ang ganda dito, no? Oo, anak. Ang aliwalas dito. Parang gusto ko ring dito na lamang tumambay dahil wala rin naman akong kasama sa bahay maghapon. Anytime, Ma. Samahan niyo lang ako dito. Pero sa day off ni Cherry, doon kayo sa bahay natin at baka magwala na naman yon. At dahil napagod tayong dalawa, kakain tayo sa labas ng masarap. Ay, gusto ko yan, anak. Tamang-tama. Nagugutom na ako. Kinagabihan, may hindi inaasahang bumisita sa bahay ni na Aling Roda. Oh, Ricky, ikaw pala. Magandang gabi po, Aling Roda. Pwede ko po bang makausap si Rina? Ay, nako, kanina pa siya umalis. Lumipat na muna siya ng bahay. Alam mo na, baka magpang-abot na naman sila ni Cherry. Ayaw na ni Rina ng ganoong gulo. Po, pwede po bang malaman kung saan siya lumipat? Please po, Aling Roda, gusto ko po siya makausap. Ay, nako, pasensya ka na, Ricky. Ayaw niyang ipaalam sa inyo ni Cherry kung saan siya nakalipat. Ayaw na ni Rina ng gulo. Doon na lang daw muna siya hanggat hindi pa siya nakakabalik sa Canada. Aling Roda, parang awa niyo na po, pakiusap. Gusto ko po talagang makausap si Rina. Ricky, ayokong sirain ang pangako ko sa aking anak. Sa tingin ko ay mas mabuti pa rin ang ganito kesa naman lagi sila nag-aaway ng kapatid niya. Sige po, naiintindihan ko po kayo. Alis na po ako. Maraming salamat po, Aling Roda. Sige, pasensya ka na, Ricky, ha? Nakakailang hakbang pa lamang papalayo si Ricky ay siya namang pagdating ng isang tricycle at nagmamadaling bumaba si Cherry mula rito at hinabol ang binata. Ricky, pwede ba kita makausap? Kahit sandali lang, please? Nilingon ni Ricky si Cherry ngunit hindi nagsalita ang lalaki. Matalim lang nitong tinitigan si Cherry at pagkatapos ay umalis na. Ricky, pwisit. Masamang-masama ang loob ni Cherry sa ginawang yon ni Ricky. Pakiramdam niya ay mahihirapan na siya mabawi pa ang loob nito at bumalik ang dati nilang samahan. Andyan ka na pala. Halika rito. Kumain tayo. Mamaya na po ako kakain. Mauna na kayo. Huwag ka mag-alala. Umalis na si Rina. Kaya solong-solo mo na ang bahay. Talaga? Bumalik na siya sa Canada? Hindi pa. Bumukod lang siya ng tirahan para manahimik ka na. Sa halip na matuwa, nakaramdam ng matinding kaba ang dalaga. Kung ano-ano na naman ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi pwede to. Haliparo talagang babaeng yon. Sinadya niyang lumipat para malaya sila magkita ni Ricky. Hindi ako papayag. Kinagabihan, hindi naman mapakali si Rina sa kanyang higaan. Kahit anong pilit niyang makatulog ay mukha ni Ricky ang lagi niyang nakikita. Ano ba naman to? Bakit hindi mo wala sa isip ko ang lalaking yon? Nakakainis talaga. Kinabukasan, maagang umalis si Ricky ngunit hindi ito pumasok sa kanyang trabaho. Iniwan niya ang kanyang kotse sa isang gasolinahan at pinalinisan niya yon. Pagkatapos ay sumakay ng tricycle pabalik sa kanilang lugar, ngunit hindi siya umuwi sa kanilang bahay. Pinakiusapan niya ang tricycle driver na tumambay sila sa isang tindahan na di kalayuan sa bahay ni na Cherry. Inabangan niya ang paglabas ni Aling Roda at hindi naman nasayang ang kanyang paghihintay. Pagkatapos ng isang oras ay lumabas na ang ginang na may bitbit na isang malaking bag. Pare, pakisundan mo nga yung sinakyan na tricycle niyang babaeng kasasakay lang dun sa tapat natin. Huwag ka magpapahalata na sinusundan natin sila, ha?
At hindi nga nagkamali si Ricky. Nalaman niya kung saang kondominium nakatira si Rina nang sundan niya si Aling Rhoda. Hindi na muna siya nagpunta sa condo unit. Kinagabihan, pinuntahan ni Ricky si Rina at ikinagulat yon ng dalaga. Ha? Ricky? Paano mong... Rina, please, gusto lang kita makausap. Pagbigyan mo naman ako. Sige, tuloy ka. Maganda tong nakuha mong unit lalo na sa gabi. Ang gandang tingnan ng mga ilaw sa labas. Ano bang kailangan mo? Ikaw, Rina. Ikaw ang kailangan ko. Sa unang pagkikita pa lang natin, nagustuhan na kita. Ricky, alam mo naman na ayoko ng gulo, di ba? Mahal na mahal ka ni Cherry, kaya sana matutunan mo na lang siyang mahalin. Wala akong pakialam kay Cherry. Ikaw ang mahal ko. Huwag mo naman ako ipagtulakan sa tao na hindi ko gusto. Hindi ko na problema yon. Kung ayaw mo kay Cherry, pasensya ka na dahil hindi rin kita gusto. Bakit kailangan mo pang itago ang nararamdaman mo para sa akin, Rina? Kung mahal mo rin ako, huwag mong dayain ang sarili mo. Nararamdaman ko na may nararamdaman ka rin sa akin. Hindi tayo magiging masaya kung dadayain natin ang mga sarili natin. Hindi nga kita mahal, kaya umalis ka na. Unti-unting lumapit sa kinauupuan ni Rina ang binata at inulit nito ang tanong sa dalaga. Talaga bang wala kang pagtingin sa akin? Ha, Rina? Napasinghap yon nang unti-unting ilapit ni Ricky ang muka nito sa kanyang muka. Hindi niya inaalis ang malagkit na titig sa mga mata ng dalaga. At nagulat na lamang si Rina nang bigla siyang halikan ni Ricky sa kanyang mga labi. Ricky, ano ba? Ano? Ngunit wari walang narinig ang binata. Bigla nitong hinapit sa bewang si Rina at muling siniil ng halik ang dalaga. Ilang sandali lang, hindi na rin nagawang tumutol ni Rina sa mga halik na yon ni Ricky at nadarang na rin sa init noon. Hindi nagtagal, naroon na sila sa silid ni Rina at pinagsaluhan ng buong magdamag ang isang pag-ibig na kapwa nila ginusto. Magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Ayoko na magkalayo pa tayo, mahal ko. Ha? Ang bilis naman. Paano si Cherry? Ano ka ba naman, Rina? Hanggang ngayon ba naman si Cherry pa rin ang inaalala mo? Tayong dalawa nagmamahalan, kaya ipaglaban mo naman ang pagmamahalan natin. Wala akong pakialam sa kapatid mo. Natatakot kasi ako sa maaari niyang gawin, lalo na kapag nalaman niyang boyfriend na kita. Paniguradong magwawala yon. Huwag ka matakot sa kanya. Hindi ko siya niligawan, kaya wala akong obligasyon sa kanya. Kung may gusto man siya sa akin, problema niya na yon. Kailan natin sasabihin sa kanila na tayo na? Ilihim na lang muna natin ang mga ilang araw. Sa Sabado na ako pupunta sa inyo para sabihin natin sa kanila na tayong dalawa na. Hindi ba day off ni Cherry sa Sabado? Kaya mas magandang malaman niya na ang totoo. Susunduin kita rito, ha? Sige, kaya lang kinakabahan ako eh. Wala tayong inaagrabyado, Rina. Kaya huwag ka matakot. Matatanda na tayo para matakot ka pa. Pagsapit ng araw ng Sabado, dumating sina Ricky at Rina sa kanilang bahay. Marami silang dalang pagkain upang magsalo-salo. Kinakabahan ako, Ricky. Baka maulit na naman yung araw na nagwala si Cherry nung kumakain tayo. Relax ka lang. Wala siyang karapatan na pigilan tayo sa nararamdaman natin. Si Aling Rhoda ang nagbukas ng pintuan, kaya laking gulat nito nang makita na magkasama ang dalawa. Rina? Ricky, bakit magkasama kayo? Papasukin niyo na muna kami, ma. Heto nga pala, may binili kaming pagkain para sa tanghalian nating lahat. Ay siya, sige, pasok kayo. Ang dami niyo namang pinamili. Tamang-tama, nagugutom na rin ako at hindi pa ako nakakapagluto. Kumain na rin muna tayo, mahal, bago natin sabihin sa kanila. Sige, nagugutom na rin daw ang mama mo, kaya mabuti pa na unahin na natin kumain. Tumuloy na sa kusina ang dalawa habang naghahain si Aling Rhoda. Panay ang palihim niyang pagsulyap kina Ricky at Rina at takang-taka siya kung bakit sila magkasama. Ayan, ayos na mesa. Tatawagin ko na ba si Cherry? Sige po, Mama.
para sabay-sabay na tayong kumain. Gulat na gulat ang kanyang kapatid nang makita sa kanilang kusina na naroroon si Rina at Ricky at tahimik na nakaupo sa harap ng lamesa. Halos kumabog ang dibdib ni Cherry sa tuwa nang muli nitong makita ang binata. Binati niya yon ng kaswal at parang walang nangyari. Ni hindi nito tinapunan ng tingin at hindi niya binati ang kanyang ate. Oy, Ricky, naligaw ka. Malamang na-miss mo na ako, no? Ang mabuti pa, kumain na po tayo, Aling Rhoda. Nagugutom na po ako eh. Bakit nandito tong dalawan to? Kukumprontahin na ba nila ako? Oo, Rina. Hetong ulam, kumuha ka na. Nako, tsak nabusog na naman ako nito. Ang sasarap ng pasalubong ninyo. Pasalubong nila? Ibig sabihin, magkasama silang pumunta dito? Kumalma ka, Cherry. Magagalit si Ricky kapag nagwala ka. Kumalma ka lang. Habang kumakain, nakahinga ng maluwag si Rina dahil tahimik lang ang kanyang kapatid. Ngunit makikita sa mukha ni Aling Rhoda na hindi siya mapakali at nagpapalipat-lipat ng tingin kina Rina at Ricky. Nang malapit na silang matapos sa pagkain, ay nagsalita na si Rina. Mama, may sasabihin po sa inyo si Ricky. Ha? Ay, ano ba yon? May problema ba kayo? Wala naman po, Aling Rhoda. Gusto ko lang pong hingin sa inyo mga kamay ni Rina. Gusto na po namin magpakasal. Ha? Ano? Ay, Rina, totoo ba ito? Akala ko ba ay... Nanlaki ang mga mata ni Cherry sa sinabing yon ni Ricky. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa galit, lalo na nang kumpirmahin ni Rina ang sinabi ng lalaki. Totoo po, ma. Balak na namin magpakasal ni Ricky, kaya hinihingi ko po ang inyong bendisyon. Ay, wala namang problema sa akin. Nasa tamang edad na kayo, kaya hangad ko ang inyong kaligayahan. Biglang sumambulat ang galit ni Cherry at tumayo yon sa kanilang harapan. Harap-harapan nitong dinuro-duro ang kanyang ate Rina. So ngayon talagang inaamin mo ng malandi ka? Ang yabang mo pang magsabi na isaksak ko sa baga ko si Ricky. Yun pala kating-kati ka na sa kanya. Ang landi mo talaga. Cherry, ay, yung bunganga mo, wala kang modo. Hindi na baling walang modo, ma. Hindi naman ako malandi gaya ng babaeng yan. Halos maiyak si Rina sa mga sinabing yon ng kanyang kapatid. Napakapit siya kay Ricky at naramdaman ng binata na nanlalamig at nanginginig ang kanyang kamay. Galit na galit noong hinarap si Cherry. Ang kapal naman na mukha mong sabihin na malandi ang ate mo. Hindi niya ako nilandi dahil ako nanligaw sa kanya. Mahal kong ate mo at wala kaming dapat na ihingi sa'yo ng permiso at wala ka ring karapatan na makialam kung sinong gusto kong pakasalan dahil hindi kita naging nobya. Hindi kita pinaasa at lalong hindi kita gusto. Subukan mo lang saktan si Rina at ako makakalaban mo. Namula ang mukha ni Cherry sa mga sinabing yon ni Ricky. Labis siyang napahiya at nasaktan. Hindi niya na nakayanan ng lahat, kaya nagmamadali na siyang umalis ng kanilang bahay. Ma, sorry po. Sorry talaga. Hay, ano pa bang magagawa ko? Nangyari na, nangyari. Sige na, umalis na muna kayo at gusto ko na magpahinga. Sorry po, Aling Rhoda, sa mga sinabi ko kanina kay Cherry. Nadala lang po ako sa galit ko kanina. Pasensya na po kayo. Hindi na sumagot pa si Aling Rhoda. Nagmamadali na siyang lumabas ng kusina at pumasok sa kanyang kwarto. Ang gulo-gulo na, Ricky. Pati si Mama, mukhang nagalit na rin sa atin. Shh, tama na. Natural lang na magalit sa atin ang mama mo dahil anak niya rin si Cherry. At masakit yung sinabi ko sa kapatid mo. Halika na, iuwi na kita sa kondo mo para makapagpahinga ka na. Samantala. Tao po! Tao po! Erika, buksan mo tong pinto! Ay, sandali! Grabe naman makabulahaw! Oh, ano nangyari? May emergency? Ang OA mo talaga kahit kailan, no? Tanghaling tapat buong lugar namin nabubulahaw sa'yo. Ang dami mo namang kuda. Hetong alak, samahan mo akong uminom. Uy, happy tummy na naman tayo nito. Walang pulutan. Ikaw na maghanap ng kung anong meron ka dyan. Basta uminom tayo ngayon.
Sandali lang ha. Kukuha ko ng baso at ice cubes. Kainis ka naman babae ka? Ngayon ka pa talaga ng storbo? Maglalaba pa naman sana ako. Magpa-laundry ka na lang. Samahan mo akong uminom ngayon. Etong baso natin at ice. Walang pagkain dito kaya wala tayong pulutan. Itlog na maalat gusto mo? Hayaan mo na. Hindi ko kailangan ng pulutan. Tagay na. Ay, galit na galit ang dragon. Ano bang problema? Yung ate ko kasing malandi Inagaw sa akin si Ricky. Ang sakit-sakit, Erika. Sobra. Ay, hala ka dyan. May ganong issue ka? Sa pagitan ng mga tagay, ikinwento lahat ni Cherry sa kanyang matalik na kaibigan ang nangyari. Awa ang naramdaman ni Erika para kay Cherry, lalo na nang makita nito na umagos ang sunod-sunod na luha ng kanyang kaibigan. Sorry ha, pero may punto din naman sila. Hindi mo naman kasi naging boyfriend si Ricky, pero grabe naman ang ginawa nila sa'yo. Oo, hindi ko naging boyfriend si Ricky, pero alam ni Ate Rina na mahal ko siya. Sana ibinalato niya na lang sa akin, di ba? Tsaka sabi niya, hindi niya gusto si Ricky, tapos bigla sila magpapakasal? Hayaan mo na sila. Makakalimutan mo rin yan. Anong hayaan? Hindi pwede. Gaganti ako sa kanila. At alam kong ikaw ang makakatulong sa akin. Hoy, bakit ako? Nako ha? Huwag mo akong idamay dyan. Ano ba yan? Ang magkakaibigan nagdadamayan, walang iwanan. Wala pa nga, iniiwan mo na ako sa ere. Pambihirang patis naman, no? Oo nga, nagdadamayan, pero Cherry naman. Hindi ako mapanakit na tao, alam mo yan. Sige ka, ikaw rin. Sayang ang ibabayad ko sa'yo na 30,000. Napakadali lang naman ang gagawin mo. Uwe, hindi nga. Magbabayad ka ng 30,000 sa akin? Oo nga. Bali wala yung ibabayad kong yon kung magkakahiwalay naman sila. Ano? Deal? Pag-iisipan ko. Deal? Pero dapat may down payment, ha? Baka mamaya niyan, hindi ka magbayad kapag pumalpak ako. Grabe ka talaga. Sige, magbihis ka na. Samahan mo ako sa bangko, magwi-withdraw tayo. Ay, gusto ko yan. Teka, ano nga palang gagawin ko? Tuwang-tuwa si Erika nang malaman ang gagawin. Mas excited pa siya kay Cherry na umpisahan ang kanilang plano. Saan nga pala nakatira si Rina? Baka naman kuyugin ako ng mga tao dun sa lugar niya. Huwag ka mag-alala. Nakatira siya sa isang kondo. At bakit ka naman kukuyugin hindi mo naman siya sasaktan? Kung ano lang yung script na sinabi ko, yun lang ang gagawin mo. Palipasin muna natin ng ilang araw, baka kasi makahalata ang ate ko kapag bukas natin ginawa Naging masaya para kay Rina ang mga araw na magkasama sila ni Ricky. Kung saan-saan sila namamasyal at madalas ay naroon si Ricky sa kanyang inuupahang kondo. Ngunit hindi niya inaasahan ang isang unos na sisira sa kanilang relasyon. Parang dinadaga ako Baka masabunutan ako ng ate ni Cherry. Pero bayad na ako. Wala nang atrasan to. Malakas na kumatok sa pintuan ng unit ni Rina si Erika. Papungas-pungas pa ang dalaga nang pagbuksan niya ang kanyang bisita. Nagulat si Erika nang makita si Rina dahil di hamak na maganda ang babae kumpara kay Cherry. Kaya naman pala hindi pinili si Friend kasi mas maganda sa kanyang ate niya. Ano pong kailangan nila? Ikaw ba si Rina? Oo, bakit po? Hindi na ako magpapaligay-ligay pa, Rina. Ako si Elena. Ako ang babaeng iniwan ni Ricky matapos niya akong buntisin. Hindi naman ako manggugulo. Kailangan ko lang ng sustento para sa anak namin. Napako sa kanyang kinatatayuan si Rina. Para siyang nabingi sa sinabi ng kanyang kaharap. Tiningnan niya ang babae mula ulo hanggang paa at matagal na napadako ang kanyang paningin sa tiyan nito. Nahalata na malaki na. Bakit ka sa akin nagpunta? Si Ricky ang puntahan mo. Sa kanya ko humingi ng sustento. Ginawa ko ng lahat, pero ipinagtabuyan niya ako at lagi niya akong sinasaktan. Ayaw niyang akuin ang bata, kaya naisip ko na sa'yo na lang ako hihingi ng tulong para makarating kay Ricky ang kailangan ko. Parang awa mo na. Tulungan mo ako dahil tuwing lalapit ako sa kanya, sinasaktan niya lang ako
Sige, makakarating sa kanya. Kumain ka na ba? Pumasok ka muna. May pagkain dito sa loob. Baka magutom yung baby mo. Pahingi na lamang ako ng tubig. Huwag yung malamig ha, kasi baka malamigan ng baby ko. Tama ba yung pinagsasasabi ko? Baka malamigan si baby. Hetong tubig. San ka pa uuwi niyan? Nakikituloy lang ako sa pinsan ko ngayon, pero hindi ko nasasabihin sa'yo kung saan kasi baka hanapin ako ni Ricky at saktan na naman niya ako. Sige, makakarating lahat kay Ricky ang kailangan mong iparating. Pero, paano mo makukuha ang sustento kung hindi alam ni Ricky kung paano ka makikita? Alam ni Ricky kung saan ako makikita. Sa dating tagpuan ka mo, doon niya ako puntahan. Maraming salamat, Rina. Sige. Kapag hindi ka sinipot ni Ricky, bumalik ka lang dito ha, Elena. Sige. Sinungaling pa naman yung Ricky na yan. Baka nga hindi yan umamin sa iyo eh. Ako nang bahala doon, Elena. Magsusustento siya sa'yo. Pagkaalis ni Erica ay parang mauupos na kandila si Rina. Hindi niya akalain na may nabuntis si Ricky at ayaw nitong panagutan. Nagmamadali siyang nag-empake ng mga damit at tumawag sa isang traveling agency upang magpareserba ng tiket pabalik sa Canada. Ngunit fully booked na ang mga biyahe kaya napilitan siyang maghintay ng 3 araw. Samantala, abot tenga ang ngiti ni Cherry nang makita na paparating na si Erica. Naghintay siya sa isang mall upang malaman ang nangyari sa mga plano nila ng kaibigan. Oh, ano nangyari? Nahimatay bang ate ko nang malaman niya nakabuntis si Ricky? Dali, magkwento ka na. Sandali lang naman, friend. Tatanggalin ko muna tong nilagay mong unan sa tiyan ko. Ang init eh. Ang pangit ko pala kung talagang buntis ako, no? Mukha akong palaka na kailangan purgahin. Bagay nga sa iyo eh. Mukha kang butete na buntis araw-araw. Ano? Magkwento ka na. Naku, kaya naman pala niligawan ni Ricky ang ate mo eh. Kasi ang ganda-ganda niya. At in fairness, muntikan na ako makonsensya kasi ang bait-bait niya ha. Inalok niya pa akong kumain dahil baka raw nagugutom ang baby ko. Ay nako, pambihirang patis naman Erica oh. Ako nagbabayad sa iyo, bakit parang kinakampihan mo pang malanding yon? Ay nako, eto naman oh. Sinabi ko lang yung totoo, nakasinghal ka agad. Ano nga nangyari? Yun ang gusto ko malaman. Ang dami mong pasakali, tumbukin mo na. Mukha namang naniwala siya sa akin kasi kitang-kita ko na nagulat siya. At parang nanghihina nang marinig niya mga sinabi ko. Lalo na nung siniraan ko si Ricky sa kanya, na si Ricky ay mapanakit. Nakita kong galit sa kanya mga mata. Ayos! Ang galing mo, friend. Kapag naghiwalay sila, may bonus ka pa sa akin. Paano yun? Ang sabi ng ate mo, kung hindi raw magbibigay ng sustento si Ricky, bumalik daw ako sa kanya. Aba, okay yan ah. Mukhang naniniwala nga sa yung ate ko. Pag-iisipan ko pang susunod mong gagawin para magkasira na talaga silang dalawa. Di panibagong 30,000 na naman yan, ha? Loka, nawili ka naman. Bonus na lang ang ibibigay ko sa'yo. Pambihirang patis ka talaga. Mamumulubi naman ako niyan eh. Kinagabihan, pagdating ni Ricky sa kondo ni Rina, isang malutong na sampal ang sumalubong sa kanya. Umiiyak ang dalaga at nanginginig, dala ng matinding galit. Walang hiya ka? Sinungaling ka naman, loloko ka pa. Bakit? Anong kasalanan ko? Ang akala ko matino kang lalaki. Yan pala wala kang kwenta. May binuntis ka na pala at ayaw mong panagutan. Ang tanga-tanga ko. Ang tanga-tanga ko dahil naniwala ako agad sa'yo. Ano? Ano bang sinasabi mong binuntis ko? Wala akong binuntis at hindi kita niloloko. Magsisinungaling ka pa talaga, ha? Nagpunta dito sa Elena, buntis siya. Malaki na nga ang tiyan niya pero hindi ka na naawa. Lagi mo pa siyang sinasaktan. Rina naman, naniwala ka kaagad? Wala akong kilalang Elena at wala nga akong binuntis na babae. Teka, ano ba yung mga bagahe na yan? Aalis ka? Nakapagdesisyon na ako, Ricky. Maghiwalay na tayo. Babalik na ako sa Canada. Panagutan mo si Elena dahil magkakaanak na kayo. Rina naman, makinig ka nga sa akin.
Wala ka bang tiwala sa akin, ha? Wala akong nabuntis na babae. Huwag ka naman magdesisyon agad na iwan ako. Mamatay man ako, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Tama ng panloloko mo sa akin, Ricky. Ayoko na. Umalis ka na at ayoko na makitang mukha mo rito. Nakikiusap ako, Rina. Kapag bumalik ang babaeng yun, tawagan mo ako. Gusto ko siya makita. Wala akong nabuntis at wala akong kilalang Elena. Please, kung talagang mahal mo ako, pakikinggan mo ako. In 3 days, pabalik na ako sa Canada. Sorry, Ricky. Ayoko na. Laylay ang mga balikat na umuwi si Ricky dahil ipinagtabuyan na siya ni Rina. Sa sobrang galit ay nasuntok pa niya ang kanilang pader. Hindi ako papayag na basta mo na lang akong iwan, Rina. Kung sino man ang sumisira sa atin, pagbabayarin ko yun. Kinabukasan, umuwi si Rina sa kanilang bahay upang magpaalam sa kanyang ina na babalik na siya sa Canada. Masamang-masama ang loob ng dalaga na isinumbong sa kanyang ina ang ginawa ng lalaki. Anak, matalino kang babae. Sana'y huwag ka magpadalos-dalos. Bigyan mo ng pagkakataon si Ricky na patunayan sa'yo na nagsasabi siya ng totoo para sa bandang huli ay wala kang pagsisihan. Malay mo, totoong sinasabi niya, pero naging bingi ka sa mga paliwanag niya. Kung talagang mahal mo siya, bibigyan mo siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Huwag mo muna siyang husgahan. Sige, Ma. Susubukan ko. Salamat po sa payo ninyo. Ilang araw ang lumipas, muling nagbalik si Erica alias Elena sa condo unit ni Rina upang lalong idiin si Ricky at tuluyan na silang paghiwalayin ng kanyang kasintahan. Ngunit parang pinag-adya ng pagkakataon dahil ilang minuto lang ay dumating din si Ricky at nagpang-abot ang dalawa. Oh, nandito na pala si Ricky. Hayan, mag-usap kayo tungkol sa sustento mo sa anak nyo. Natulala si Erica nang makita ang lalaki. Hindi niya napaghandaan ang ganoong senaryo kaya siya ay nataranta. Galit na galit si Ricky nang malaman na naroon ang babae na gumagawa ng kwento laban sa kanya. Bigla niyang kinaladkad si Erica papasok sa loob ng unit ni Rina. Madiin niyang hinawakan sa balikat ang babae at sinigawan. Ang kapal naman na mukha mong sabihin na nabuntis kita. Ni anino mo hindi ko pa nakita eh. Magsabi ka ng totoo. Bakit mo ginagawa sa amin to? Aray, nasasaktan ako. Totoo naman ang sinasabi ko Ikaw ang ama ng pinagbubuntis ko. Ano ka ba, Ricky? Huwag mo siyang saktan. Baka makunan siya. Talaga? Makukunan ka? Patingin nga ng tiyan mo kung talagang buntis ka. Hindi inaasahan ni Erica at ni Rina na itataas ni Ricky ang bestidang suot ng babae. At doon tumambad sa kanila ang isang unan na nakatali sa kanyang bewang. Ayan, Rina, yan ang pinagbubuntis niya. Unan. Ano yan? Hindi pala totoong sinasabi mo sa akin? Dahil sa pagkataranta, mabilis na tumakbo si Erica papunta sa pintuan upang tumakas. Ngunit nahawakan siya ni Ricky sa braso at kinaladkad pabalik sa loob. Saan ka pupunta, ha? Alam mo bang pwede kitang idemanda sa ginagawa mo? Pero kung sasabihin mo sa akin kung sino nag-utos sa'yo, pwede kitang hindi ipakulong. Sorry po. Si Cherry po nag-utos sa akin. Binayaran niya ako para magkahiwalay kayo ng ate niya. Sorry po. Huwag niyo ako ipakulong. Nagawa to ni Cherry? Umabot ng ganito ang kasamaan ng kapatid ko? Sinasabi ko na nga ba si Cherry lang talagang alam kong gagawa ng ganito. Hindi na nagpakita pa si Erica kay Cherry. Galit nitong tinawagan ng babae at sinabi na pumalpak ang kanilang plano at alam na ni Ricky at Rina ang lahat. Ano ba yan? Ang tanga mo naman, Erica. Hindi bale. Sa gagawin ko sa'yo, ate, paniguradong mawawala ka na sa landas namin ni Ricky. Talagang inuubos mong pasensya ko, ha? Kinabukasan, maaga pa lang nagbiyahe na si Cherry papuntang Batangas upang puntahan ang kakilala niyang mambabarang. Ano ka mo? Sarili mong kapatid ipapabarang mo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, iha?
Malaki pong atraso sa akin ng ate ko, Kadensyo. Inagaw niya yung lalaking mahal ko at siya patong matapang. Kaya gusto kong gumanti sa mga pananakit niya sa akin. Buti pa maghanap ka na lang ng ibang lalaki. Marami naman dyan. Kapatid mong pinag-uusapan natin dito. Baka magsisi ka sa bandang huli. Sigurado na po ako, Kadensyo. Ay, siya, sige. Ako na ang bahala. Ilang araw pa ang lumipas ay hindi mapakali si Cherry. Pakiramdam niya may kung anong humahalukay sa kanyang sikmura at kapag nangyayari yun, hindi niya makayanan ang sakit na kanyang nararamdaman. Mama, tulungan mo ko. Ang sakit, hindi ko na kaya. Isinugod ni Aling Rhoda si Cherry sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Espesyalistang doktor ang sumuri sa kanya, ngunit wala silang makitang sakit. Araw-araw namimilipit ang dalaga dahil sa kanyang nararamdaman. Habang tumatagal, sumusuka na rin siya ng walang tigil. Hindi na malaman ni Aling Rhoda ang gagawin dahil ilang araw pa lang ay bumagsak na ang katawan ng anak at ayaw na rin nitong kumain kaya tinawagan niya na si Rina upang ipaalam ang nangyayari sa kapatid nito. Nagmadaling sumugod sa ospital sina Rina at Ricky. Nagulat ang dalawa sa itsura ni Cherry dahil halos hindi na nila ito makilala. Ma, bakit pumayat ng ganyan si Cherry? Grabe, mukha na siyang kalansay. Ano daw ang sakit niya? Hindi ko alam, anak. Wala silang makitang sakit ng kapatid mo. Habang nag-uusap ang tatlo ay bigla na lang sumigaw si Cherry at tumirik ang kanyang mga mata. Nagdatingan ang mga doktor, ngunit huli na ang lahat. Ayon sa doktor, nag-cardiac arrest daw ang dalaga. Habang nakaburol si Cherry, biglang pinagkaguluhan ang bangkay nito dahil naglabasan sa katawan niya ang napakaraming uod, mga linta at ipis. Naging bulong-bulungan sa lamay na ipinabarang daw si Cherry kaya maraming insekto ang naglabasan sa kanyang katawan. Rina, Ricky, magtapat nga kayo. Kayo ba nagpabarang kay Cherry? Ma, kahit maraming kasalanan sa akin si Cherry, hindi ko po yun magagawa. Hindi po namin kayang gawin yun kay Cherry. Natigil lamang ang kanilang pagtatalo nang biglang dumating sa burol si Erica. Nakikiramay ako, Rina. Aling Rhoda, wala pong kasalanan si Rina. Si Cherry po ang nagpabarang kay Rina. Pinipigilan ko nga po siya Kaya lamang po ay galit na galit siya sa kanyang ate, kaya itinuloy niya pa rin. Ang kaso lang po, bumalik po ang barang sa kanya dahil wala namang kasalanan si Rina. Napahagulhol na lamang si Aling Rhoda dahil sa kanyang narinig. Nilapitan niya ang kabaong ng anak at kanya yung kinausap. Cherry, anak, naway matahimik ka na sa kabilang buhay. Tama na, naway baunin mo ang pagmamahal namin ng kapatid mo. Yun! Napakaselosa naman ng bunsong kapatid. Kaya lamang merong balikbarang. At dahil matagal po tayong hindi nakapag-upload, pasensya na po kayo na busy ng konti. Meron po ulit tayong shout out. Hi po kay Hayashi Megan, kay Crizaldi Cortez, kay Chris Alcantara. Hello po kay Beverly Carbajosa, kay Susan Mantilla, kay Josie Aniban, Arlene Consensino, kay Grace Hementera. Hello po kay Master Junior Pogi at Michael Angelo Pogi from Jomer Mejia. Hi po kay Milaine Jordaline Concepcion, kay Rogelio Candido, kay Susan Llobrera, kay Rosemary Casunete, kay Robina Flamiano, Finky Rusi 14. Hello din po kay Marisa Belda, kay Laxmi. Hi kay Lady P, single mom. Hi din po kay Princess, kay Elsa Havinia, kay Cookie Sandwich M, kay Kathy Kate, kay Carol Silorio, Lai 28, sa Galindes Ramos family, Tresha May, at Axel Rose from Peter Tom Galindes.
Hi po kay Jessica Rojas, kay Kat Burglar Cutie, kay Norvia Cabanyero, kay Manisan Mamot Mapadaya. Hello po kay Angelina I from California. Hi kay Dada Mashala Gonzalez, kay Filipina Palsario, Yolanda Lopez, kay Philip Adano, kay Lian Monteroso, kay Merly Hembolingo. Hello din po kay Ann, kay Mami Riza, kay Charlene Gumansing, kay Kim Legaspi, Mami Liana Nalugon. Hello din po kay Magdalena Guico, kay Irma Umali. Hello po Belen Baladhay, Diaries Yuki, Tita Tessie, driver ni Gail, I Am Black, kay Joselito San Diego, kay Elka Joy Cortez, Teresa Pancho, Marie Cris Anzures, DJ from Macau. Hi din po kay John Cris, kay Rida, kay Yang Pasardan. Hello kay Marina Sanchez Mejia, kay Dimples Yumi, Roslyn Jimenez, Che Orlanes, Neneng Leonora, kay Julie Lupango, Aling Nene, hello po, from Adorio Tonight, kay Gemma de Ocampo, Miss Maura, Jasmine Vicente, kay Hana Maylin Sesgundo, Selina Liena from Sarangani Province, kay Maylin De Vera, Morena Abing from Riyadh, kay Marikit, Lola Ganda, Gemma Santiago, Susana Makalinaw, Mercy Minda, Cute Survivor, Andrea Fernandez, kay Edison Edita, Sunnyboy Elisa, at Jamir Navarro Bautista. Hello po kay Sydney Crosswind, kay Christina Peru, kay Marjorie Dequila, kay Helen Flores, kay Sugimaru Perla Castro, sa Portuguese family from Zeki Joan, kay Janice Semato, kay Elizabeth Dunca, at kay Chris Reyes. Sa mga hindi po natin nabate, marami pa po tayong susunod na video. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.